Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Sinabing loyalista ka, pro-BBM ka, BBM vlogger ka, o dilawang vlogger ka, piklawang vlogger ka, inaandun. Hindi, dapat kailangan nating maging balanse rin sa pagbabalita. Kasi bilang isang social media vlogger, meron tayong kaakibat na responsibilidad kagaya ng mga mainstream media. Meron tayong platform meron tayong mga supporter na nakasuporta sa atin, which is nanonood sa atin daily basis. Tayo na yung nagiging ano nila, kumbaga almusal, tanghalian, hapunan. So importante dito yung kredibilidad din natin bilang isang naghahayag ng saloobin natin. Kagaya ng mga taong involved at taong inaakusahan at nag-aakusa. So sila rin naman yung nagiging almusal na tanghalian at midnight snack. Opo, and I think yun din yung nakaakibat sa ating mga vloggers na we have this responsibility na yes, you can have your opinion, Hmm, pero at least dagdagan mo yan ng ebidensya paano mo nakuha yung opinion na yun. yes. Hindi lang nagko-komentaryo ka lang na napulot mo lang sa daan, Mm. tas hindi mo naman kayang suporta ng ebidensya. At Well, ang ganda po ng importante Piltos na ano, hindi lang basta tayo pupulot ng balita. Importante na yung ibabalita natin or idi-discuss natin is credible. Yung hindi kasi sa ngayon yung mga balita na lumalabas is may halong fake news pa rin 'di ba? May halong bias. Natin yun ma-identify naman natin yun, 'di ba? Bilang isang vlogger kung ito bang balita hindi na ako babanggit ng isang feeling malaking newscast 'no, pero nasa side ng mga Duterte. Mm, Feeling nila, mm, tama lahat ng binabalita nila. Nakakasabay namin sa mga pagko-cover, oo. Kagaya sa DOJ, lagi namin sila nakakasabay. Although nilalabas nila pero may pagka-bias pa rin. The way nila ipunto or ibalita yung yung narrative. yung narrative, may pagka-bias pa rin. Oo, na nasa side pa rin nung mga, amo nila, na nasa dahig. Kilala mo naman na siguro yun, Totoo. 'di ba? Totoo po 'yan. Ni-research ko po ito nung narinig ko 'to kanina after nagising ako siguro mga Mm, ano po ata, mga 8 ng gabi diyan sa Pilipinas. So narinig ko 'to, tiningnan ko yung isang source doon sa news hmm, news company na yun. Parehas ng salita, hmm, pero yung punto nag-iiba. ah, Pero parehas lang yung speech, yung kinuha nilang speech kay Senator Lacson parehas, nag-iba lang nung punto. Malungkot mang isipin kasi nadadagdagan ng storya. Yun yung parang napapansin ko. And, I think ang ganda po nung, by the way ang ganda ng pag-uusap. Hindi ko akalain na ganito po pala kayo kalalim pagka sa ibang parte ng pagba-vlog kasi akala akala mo ko biro puro lang ng biran. oo, hindi ko talaga eto personally sa mga nakikinig pa 'no, first time kong marinig si Sir Virador na ganito kaseryoso. Lagi 'pag nanonood ako bumibiral. Hindi kasi importante rin kasi na pagka mga ganitong klase ng usapin, Mhm. dapat meron tayong knowledge sa pinag-uusapan and at the same time, ah, di lang naman tayo pambakbakan, di lang naman tayo pambardagulan. Puwede rin tayo sa mga ganitong klase ng usapin na naaayon sa tamang tema. Kagaya ng mga ganitong podcast, masarap itong pag-usapan kasi ito ay usapin ng, kaban ng bayan. Ito ay usapin para sa bayan. So, kailangan nating, masusing research, kailangan natin ng, talagang, maayos yung ating, pagpapaliwanag sa tao dahil, itong klase ng usapin na ito ay very sensitive. Hindi ito yung, tsismis, malalaking tao ang inaakusahan dito.
at, idinadawit dito. So, supposed to be kailangan kung, tatalakayin talaga natin ito, kailangan natin ng matinding research, kailangan natin ng, maayos na ano, na katibayan at naandun tayo sa tinatawag na physical evidence basis.